Kasi mas nandamakmak ang pera. Sobrang yabang din kasi niya eh. Sa totoo lang, mayabang talaga siya. Sobrang yabang. Oo. lang kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. No, yun yung gano'n. Actually, may point siya, no? Sa dinami-dami ng mga issue sa bansa natin, hindi porke tinawag mo silang bobo, ay matalido ka na. Ang tumatawag na bobo ay sila yung tunay na bobo. Kay sarap mabuhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. At tayo nagbabalik para sa isa na namang mainit-init na topic dito sa Chide Talks. Alright. Giant At Talks. Siguro, napanood mo par kanina, no? Today, Oo. Mainit-init par. nagla-live yung isang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Leo Marcos. Leo Marcos. Leo Marcos. Ginawan nga siya ng meme na imbis na steak yung iserve, warrant yung sinerve sa kanya. Wara. Grabe. Napansin mo yun, yung mga salitang Oo. sinasabi nila na pagka nabuhay ka sa baril, mamamatay ka sa baril. Oo, Diba? naririnig ko palagi yan sa mga matatanda at saka mga iba na rin, ibang mga kaibigan nating nasa serbisyo. So siya, ayun, nabubuhay sa pagla-live, pag-stream, at sa pag-stream din siya na na-aresto. Na-aresto. On the spot, On the spot, no? may warrant Nakita na ko para sunod sa kanya. naka-live yata siya tapos. Oo, naka-live. Tapos, Pinatay niya yung live niya. yung mukha niya no, yung, ganun yung style nun eh. Oo. Oh. Hindi niya kasi expect par na yung nagtanong, yun na pala yung warrant pala niya, no? Warrant na pala yung isa-serve sa kanya. Warrant Kasi na pala. ito yung nagiging dyan. Yeah, sobrang yabang din kasi niya eh. Sa totoo lang, mayabang talaga siya. Sobrang yabang. Oo. Ewan ko, pag pa talagang totoong mayaman ka na trilyonaryo yung sinasabi niya, doon na lang tayo sa bilyonaryo. Parang yung mga ganong klaseng galawan hindi appropriate, no? Parang sobrang yaman mo, gagawin mo ba yung mga pinaggagawa niyan? Hindi na par, hindi Yung na. pumapatol sa ganyan, pumapatol sa mga malamang siguro pagka bilyonaryo ka talaga, yung pa-live-live na ganyan, no? Baka hindi mo na gawin eh. Hindi mo na Oo. maasikaso. Hindi mo na masikaso yun. Siyempre, pagka bilyonaryo ka, meaning may negosyo ka, di ba? Siguro may negosyo ka, tapos doon mo na ituon yung yung Oras. yung oras mo, hindi yung tipong simpleng basher, babanatan mo, pinagkakatuwaan ka na lang, ginawa ka na lang clown sa internet eh. Yung Parang- nagpapabate, kunwari Oo. pinapabate si Gon, si Kilua, yung mga ganon. Parang Tapos siya, parang dinodog show na lang siya sa walang kamalay-malay wala, eh. oo. Tapos babasahin yung mga mensahe, mga puro mga lyrics ng kanta, hindi niya alam. Grabe. No? Tapos, yung nangyari sa kanya, hindi niya sineryoso si, parang napasubo na rin siguro. May konting takot na rin yan siguro. Nararamdaman, napasubo na yan lang. yung parang nangyari dyan nung una, parang biru-biruan lang nung una kasi yan eh. Yung although nagbabangayan sila, pero hindi talaga to the point na talagang mag-i-issue talaga ng totoong warrant of arrest. Kasi dati parang nagtatakutan lang sila pare. Alam mo na, yung parang kwentong Balbero, kung sino yung matigas mo daw yung isa, ganun, matigas din yung isa. Yabangan, hanggang humantong talaga sa yan na nga para. Sinerve na kanina. Yun, yung nakakatakot dyan, no? Yung mga sinasabi natin online, no? Ako, actually, may nag-threat sa akin, no? Kasi nagalit ako, may sinabi akong mga pwedeng ikasira niya in public. In public GC, ganun. Nasabi ko yun, tapos medyo may sinabi siya. What if lang naman yung ginawa ko? So, meron siyang binanggit, kakasuhan niya daw ako kasi libel daw, no? Sinearch ko, medyo pasok nga, no? Pasok nga. Pero although sinabi ko naman, daw, may salitang daw, scammer ka daw, sabi ko. Kasi may nag-report naman, 100%. Meron naman akong witness na nag-report na scammer daw siya. So, sinearch ko, pwede pa rin ground for yon. Ngayon, para ma-resolve ko yon, kailangan same day, same GC, mag-public apology ako. So, syempre, naggano rin ako for safety. Naglagay na rin ako ng ganon. Dapat maging ganon tayo. Yung tipong, yung mga sinasabi natin, dapat alam natin kung ano yung pwedeng maging kapalit, no? Yan sila kasi, parang walang takot. Sabi-sabi lang tapos naka-live pa. Naka-live pa, oh. Diba? Siya kasi binabanatan dyan. Sa mismong bibig niya kasi, siya nahuhuli.
yung mga pinagsasabi niya. Tama. No, ewan ko ba kawawang tao si Leo Marcos. Bakit? Kawawa siya eh. Kawawa sa sarili, pero hindi ako naawa sa kanya kasi sobrang yabang eh. Kawawa siya in a sense na kailangan niyang panindigan yung yabang niya. Alam no? mo yun, par yung dumarating ka sa point na, ay, buti hindi na ako nagyabang. Kaso dahil nandun ka na, pag hininto mo yung pagyayabang mo, mas lalo kang, alam mo yun, lalo kang kukutsain, mga ganun. Oo. Kaya kailangan niyang ituloy-tuloy. Parang siya takot siyang Oo. marinig yung mga wala pala eh, wala pala eh. Parang Oo, gano'n, no? mga ganun banat, no? Yun yung kinatatakutan niya siguro, yung tipong ibabash siya na hindi niya alam na sa ginagawa niya mas binabash siya. Kaya nga eh. Yun yung nakakatakot. Hindi na niya mabawi yung mga action niya, no? Like, pwede namang lunukin niya yung pride niya tapos biglang magpakumbabaan lang. Para tapos ng lahat. Oh, wala nang although mahirap talaga yun pagka pagka nasanay ka na sa yabangan eh. Mhm. Ang hirap mag-adjust na yung tipong ang yabang-yabang mo tapos biglang biglang pahamble ka. Yung safe escape dyan, gano'n ka. Siguro kapag ka nakapasok sa sa Christian world. Oo, yun. Yun, Number legit. 1 yun. Oo. Legit. Nagsisisi na ako sa mga pinaggagawa ko, sa mga pinagmumura ko, sa mga pinag-i-scam ko. Mga ganon, tipong ganon. Nagsisisi na ako, mga ganyan, no? Mga tipong madaling yun eh. Madaling tanggapin yun eh. Tignan mo pansinin nyo si Juper, no? Oo. Si Juper ngayon, hindi na siya yung mga content na pamura-mura. No, magtataka, mas nagbilib sa kanya yung mga tao kasi Oo, kaya nga pala. kilala naman siya na mura ng mura, mga ganon. Tapos biglang Christian siya pa. naging no? Christian siya, no? Which is nakikitang yan kasi yung tipong hindi basta-basta makontra ng mga tao eh. May takot din sila sa Diyos. No, yung biglang kokontrahin mo yung wala yan, ano lang yan eh, pag tao, hindi mo makokontra yan Mahirap yun, in mahirap public. yun, oo. Hindi mo magagawa yan. No, although yung iba, may mga judgmental na tao na iniisip kada mag-Christian. Pakitang tao lang yan, may mga ganun eh. May mga ganung klaseng tao. So ayun si Juper ay nagbago. Yun yung pwedeng gawin ni Mangusin. Mangusig. Tsaka sabi niya kanina par, lahat daw ng binibintang sa kanya noong 2022 yata o 2023, acquitted na daw siya doon sa mga yon. So sa dami-dami ng nag-file, talagang napatunayan na hindi naman talaga siya siguro hindi naman siya yung gumawa ng ganun. Kasi obvious naman, nakalaya naman siya, hindi naman siya nakakulong talaga eh. Pero talaga siya na serving warrant, nakulong, ganun. Di natin alam, Pero no? sa totoo lang, kung papansinin natin, may punto na yung kaso niya, yung vexation yata, yung mga sinasabing gano'n, no? Na nakita ko lang konti lang papyaw lang, no? Hindi ko na kasi, nasa SM kaninang pinapanood ko, medyo hindi ko narinig, pero nagsasalita rin siya na gano'n lang yung kaso niya, gano'n lang kababaw daw yung kaso niya, pero kung ipahiya siya, parang pumatay na ng tao. Oo. No, yun yung gano'n. Actually, may point siya, no? Sa dinami-dami ng mga issue sa bansa natin, tapos siya gano'n, biglang nasa national television. Yun nga rin yung pare. Yun nga rin yung nakakalungkot doon. Para sa akin lang, sariling pananaw ko. Oo. Parang isang balitang ganun na wala naman tayong pakinabang doon. Kung tutusin, Walang kinalaman sa national natin, no? kung tutusin par, pure entertainment yon na walang pakinabang sa bawat Pilipino par. Pero yung mga bagay na dapat nating na-entertain lang. Wala, yun lang. entertain lang. Parang lang yan, parang nakatambay kayo sa sa kanto tapos may nag-joke. Yun, ganun lang. Parang Walang game, walang mo siya, game, yung par. gano'n. Yun lang. Pero yung mga issue na dapat nating talakayin na talagang may pakinabang tayo par. Yun yata yung parang par, parang Mostly para kasi, yatang yung nakikinabang lang doon is yung mga media. Oo. So, sila, may views, may, may ibabalita, may scope. Oo. Di ba? Mm. Pero yung mga involved, yung buong sambayanan, ay parang hindi yata masyadong pinapansin. National TV par. Like, same day, today, lumabas yung 18 Marines, no? Kung familiar kayo. Yun, yung 18 Marines na 18 yan. Marines na may sinasabing ganito, ganyan, no? Kami, hindi mo na makikisaw-saw doon. Pero, search nyo na lang, no? 18 Marines, yung sinabi nila tungkol sa, may kinalaman din sa flood control yan, yung mga funds.
No, kung kanino nila dineliver, yun yung ano dyan eh. So yun, alamin nyo na lang ninyo. Alamin na lang ninyo, i-search na lang ninyo, no. Yun sana yung mga bigyan ng pansin, no. Yung mga ganyang klaseng bagay. Tapos, although, okay lang din naman na nandyan siya, pero wag kakalimutan yung mga bagay-bagay na talagang may bilang. Mas importante, may bilang talaga. Oo. May bilang din naman yun, ano, kasi na-entertain yung iba, naghihintay ng resulta, may bilang pero konti. Hindi kagaya ng mga national concern, no? Oo. Yung mga, yan, yung flood control, yung mga dapat kasuhan, bakit yung iba, ganito, ganyan, ang bilis makulong, Kaya ang bilis maserve ang warrant. Well, yung iba, obviously, no? Obviously, may mga witness na, wala lang. Yun ang realidad ngayon, parang porket entertaining sa mga tao, parang ninonormalize natin na okay lang yan, sige, i-ano nyo yan, i-ere nyo yan. Ngayon, tapos may mga kasama pang institution doon na talagang proper coordinated talaga eh. Parang feeling ko, alam mo yun, naka-national TV, parang huliin mo lang yung ganun, naka-national TV ba, naka-live Yan kasi yung style ng alam naman ng mga Pilipino na na madalas pagka may malaking issue, i-cover, maghahanap sila ng pang-cover eh. Yung pan-divert. On-divert, no? Diba? Halimbawa, issue nito, no? May malaking issue sa tao kay Juan de la Cruz. Ang gagawin nila, gagawa sila ng issue kay Maria para yun yung tutukan ng buong Pilipinas. Buong Pilipinas, tama. No, ito kasi yung nangyayari, ewan ko ba, no? Ito yung nangyayari sa atin sa bansa natin. Nagiging revenge na lang eh, no? Humabol tong kandidatong nito para makaganti sa ganito, kay ganyan, kay ganito, kay ganyan para may managot, no? At ganun na rin yung naging standard ng mga Pilipino. Gusto kong manalo si parang ako. No? Gusto kong manalo ito para managot naman ang mga to. Ganun eh. Ganun na lang kasi nagiging na pattern na eh. In short, parang gantihan na walang bearing, no? Grabe naman. Although, syempre, meron din naman para na bearing like yung dapat makulong tong mga to. Sabagay. Managot or ibalik nila, no? Kung may ibabalik pa. Kung may maikukulong man talaga at saka kung may maibabalik man talaga. Itong pag-usapan na rin natin itong EJK na yan, no? Yung madaming no? Madaming issue dyan, no? Issue, di ba? Madaming kesyo yan. Napapansin ng maraming Pilipino, madaming namatay na inosente daw. No? Madaming namatay na inosente. Dahil sa na yan, dahil sa flood control na yan, ilan kaya yung mga namatay? Pare, thousands baka millions pa. Ilan kaya yung mga namatay sa flood control na yan? Ilan kaya yung namatay sa sa corruption? Di ba? Yung flood control na yan, hindi ibig sabihin yung funds yung pinag-uusapan natin dyan. Yung bagyo tapos nalunod yung Pilipinas. Ilan yung mga nasirang kabuhayan? Ilan yung nasirang tahanan? Ilan yung mga namatay? No? Ilan yung mga nagpakatiwakal dahil wala na? Nasira na lahat ng nila. Ilang pamilya kayo nagkahiwa-hiwalay dahil sa flood control na yan. Siyempre. Nag-aaway, ganito. Ba't kasi tayo dito nakatira? Sinabi ng ganyan. May ganyan eh. Marami, Hindi siya biro talaga. Yan yung natin eh. Yung hindi tayo nagdidig deeper eh, no? Ito, flood control lang to. Ito kasi EJK, may mga namatay na tao eh. Palagay nyo, wala bang namatay dun sa flood control? Meron din. Kung yung flood control yung susuriin mo, ever since, ibig sabihin, taon-taon may namamatay talaga. Oo, tsaka siguradong hindi lang namatay dahil dun sa calamiting nangyari, no? Baka patayan dahil sa funds. Pwede, Patayan, di ba? Pera yan eh. Pera, yung nagiging na kasi, napaka-toxic, hindi lang yung hindi yung Pilipinas yung problema, kundi mga Pilipino eh. Tingnan mo, no? Ito, naniniwala kay Sara, ito, naniniwala kay Robredo, no? Tapos, wala na silang pakialam kung nasisira yung mga nila, no? Nasisira yung, halimbawa, itong si Lenny, banggitin na natin, no? Sabi niya dati, nung kalaban niya si Marcos never again. Di ba? Ngayon, may bali-balitang baka magkakampi sila. So, walang ayaw ko kasing magmukhang kumakampi sa isa, tapos laban sa isa, no? Kasi sabi tayo, natin, wala naman tayong pakialam kung sino talaga kung sino yung nanalo, kung sino man yung nanalo, no? Wala tayong magagawa, no? Lalo na kung Kristiyano ka, di ba? Naniniwala yung mga Kristiyano, kung sino man yung nakaluklok sa pwesto ay itinalaga ng Diyos. No? Hindi naman sinabing kung masamang tao yon. Kagaya kay Saul, di ba? Napakasamang hari niyan. Pero nandyan. Kaya nga pinalitan ni David eh, di ba? So, yun, nakaka-bother na yung attitude ng mga tao. Wala na silang pakialam, no? Basta manalo at maging tama lang sila. Manalo yung kandidato nila. Kahit siguro makakita ng
makakita ng mabuting ginawa yung kalaban na partido, kakampi pa rin sa kandidato nila. Hindi nila invalid yung mga ginagawang mabuti ng nila, ng kalaban nila. At mas pinapansin nila yung mga mali ng kalaban kaysa sa i-promote yung kabutihang nagagawa ng kandidato nila. So ito yung sinasabi ko. Mag-focus kayo sa mabuting nagawa ng kandidato nyo. Huwag kayo mag-focus sa masamang ginawa ng kalaban ninyo, ng ayaw ninyo. Pwedeng ganun yung gawin ninyo. No, kasi paninindigan nyo yan paninindigan nyo yung kandidato ninyo para lang mapatunayan na tama kayo regardless kung may ginawang mali yan, no, hindi kayo maniniwala dun sa mali niya naniniwala kayo na yung ninyo, yung kandidato ninyo is tama lang lagi. Ganyan na yung nangyayari ngayon pa lang, no, ganyan na yung nangyayari pa. Kumbaga parang ang nangyayari ngayon, hindi na talaga yung ginagawa nila yung para sa kabutihan ng nakararami. Ano na lang, parang bangayan na lang tayo, bangayan tapos kung sino yung mananalo dito, okay, parang gano'n na lang Parang walang pinagkaiba sa race, sa karera. Ang sabi nga, ano daw yun nga, yung sa napanood ko sa Fast and the Furious, tinanong isang character, ano daw ba talaga yung nakukuha mo pag nakikipagkarera ka sa daan? Wala, parang lang, parang ego lang pa. Ego lang. Nauna ka, gano'n. Pakiramdam lang. So, sa nga yun sa atin ngayon, dito sa Pilipinas, yan, patot sa daan, tapos in the long run, wala, matatabunan lang yung yung issue na yun. Na wala namang clean cut na resolve problem, sabi nga nila. Wala zero talaga. Zero. Wala talaga, zero lang. Napaka toxic na ng social media talaga na lang, personal na paniniwala, ako paninindigan ko to na ito yung manok ko, sana ito yung manalo. Ganun lang. Lahat lang. Manalo to. Gusto ko lang makita na manalo to. Parang ganyan na lang yung yung iba talaga hindi nila tatanggapin yung mga naririnig na mali sa kandidato nila. Pagka may narinig silang mali sa kandidato nila, hahanap ng mali na pangka-counter sa kandidato mo. Sabi, no? Oo, hanapan lang ng mali. Hanapan ng mali. Ganun na yung, isipin mo, Grabe. ganun na yung ginagawa ng mga leader natin. Tapos tayong mga follower, ganyan pa yung ginagawa natin. Saan tayo papunta? Ano yan? Tuloy-tuloy yan. Magiging cycle na yan. Oo nga Ano ba yung ibig ninyo sabihin na yung sinisiksik ninyo yung yung paniniwala ninyo sa isang tao? Hindi porke sinabi mong bobo yung naniniwala sa partidong, bobo yung naniniwala kay Lenny, bobo yung naniniwala kay Sara, bobo yung naniniwala kay BBM. Hindi porke tinawag mo silang bobo ay matalino ka na. Oo. No, hindi basihan yung hindi basihan yung standard mo kung sino yung matalino at sino yung bobo. No, hindi nakakatalino yan, no? Tama, oo. Usually yung ibang mga ganyan, hindi nga tumatawag ng bobo, nagre-react sila ng haha. Alam niyo ba yun yung parang style ninyo na kunwari nakakatawa yung post nila, no, pero hindi naman. Actually, pinagmumukha niyo lang yung sarili ninyo, tanga Nagmumukha ninyo tanga. Pinapakita ninyo na yun lang yung kaya ninyong iribat. Haha, no? Haha. Oo, yung haha reaction kahit wala namang nakakatawa. No, namimikon kayo, kumbaga. Yun lang yung kaya ninyong ribat. Napakaduwag ninyong mag-comment Ganun lang. Oo. Kasi pagka nag-comment kayo dahil madami ding mga takot kayo wala kayong balls, kumbaga. Madaming ganon na hahariak na lang kahit wala namang masama dun sa pinost, no? Yung parang insulto na hindi mo pwedeng sabing insulto kasi nga naman tawa. Pero kung mahina o malakas yung pakiramdam nung bumabasa, syempre alam niya na insulto yun. Pero kung sobra namang tanga rin talaga nung nag-post akala niya simpleng haha lang yun. Nakakaano rin din kasi nakakaano lang din yung mga nakakatawa naman talaga yung mga nagpo-post na natatawaging bobo yung isa dahil ginamit niya yung free will niya para piliin yung isang kandidato. Para piliin niya yung halimbawa, pinili niya si Lenny tapos tinawag mong bobo dahil sa choice niya. Pinili niya si Sara tapos tinawag mong bobo dahil sa choice niya. Anong gusto mong gawin? Sumunod sila sa paniniwala mo? Sumunod sila sa standard mo? Again, inuulit ko, hindi porke tinawag mong bobo yung tao ay bobo na talaga. Minsan, ang tumatawag na bobo ay sila yung tunay na bobo. Kasi ang tunay na matalino ay hindi tatawag ng bobo sa kapwa niya. Tandaan niyo yan. Hindi ka basta-basta naglalabas, lalo na sa internet. Tama. Hindi ka dapat naglalabas ng mga yan. Ang dami pa rin mga bobong Pilipino, no? Bakit? Bakit mo nasabing bobo sila? Ayon sa ayon sa brain cells mo, ayon sa paniniwala mo, na bobo sila dahil yun yung pinili nila.
Sino Grabe. kayo yung bobo? Grabe Diba? na eh. Hindi mo pwedeng gawin ganyan. Hindi mo pwedeng gawing basihan yung ano mo, yung pag-utak mo at yung paniniwala mo para i-invalidate yung paniniwala nila. Hindi ka Tama. Diyos, no? O hindi ka nagmamatter sa ano. Kung alisin natin yung mga salitang Diyos, mga biblical terms, Biblical terms. ano na lang, science na lang. Hindi ka nagmamatter sa universe. Hindi ka nga masukat sa kung gaano kakaliit eh. Dahil No? sa sobrang lit na masyado. Sa sobrang liit. Pakinggan mo yung kantang Tuldok ng Asin. Ganon. No, ang dami ko nakikita par. Nagtatawagan na sila ng bobo, ang dami. Hindi mo na alam tuloy kung sino talaga yung nagsasabing ano. Alam mo, yun na lang siguro yung dapat nating iwasan. No? Tawagin bobo yung mga ano. Kasi hindi ka magiging matalino kasi paano ka naging matalino? Sunod-sunuran ka lang sa kandidatong wala ka namang bilang sa kanya talaga. Tama. No, kahit makita ka niyan sa daan, nakasasakyan sila, na-aksidente ka, di man mag-i-stop yan para, uy, fan ko to. Walang ganon. Par. Walang ganon. Bilang ka lang bilang isang tao pero hindi ka bilang isang individual. So wag mong gawing personal yung pagiging sip-sip mo sa kandidato mo. Sip-sip ka man ng sip-sip diyan, di ka man niya kilala. Ni piso Tama. wala kang makukuha diyan. Ni praise wala kang makukuha diyan. Tama yun. Bumoto ka na lang, suportahan mo kung ano yung mga matitinong pinagsasabi niya, yun yung i-promote mo. Huwag ka na mag-focus dun sa ikakasira ng ano. Lumilitaw lang kung gaano kaitim yung ugali mo eh. Oo, pwede. No, umiitim, nangahamak ka ng tao, kapwa mo, para lang ipakita na mas unique yung paniniwala mo. Oy, naniniwala ako kay kay Rastaman, naniniwala ako sa kanya. Unique ako, bro. Tipong ganon. Unique Unique, ako, no? bro. Ito yung paniniwala ko. Wala akong paki kay kay BBM, kay Lenny, kay Sara. Ako naniniwala ako kay Rastaman. Kaya matalino ako, panigurado kasi hindi ninyo naisip yun eh, no? Ganon yung Grabe. style eh, no? 'Di ba? Parang ano yan Exactly. eh. Nung kabataan namin. Naniniwala na ako na ang pinakamataas na genre sa music ay metal. Meron pa palang iba, no, par? O hindi meron palang iba eh. Naniniwala ako na ganun. Kasi yun yung gusto ko eh. Yun yung trip ko eh. Paparinig ko sa hip-hop yan. Ano yan? Basura? Sasabihin lang sa akin. Paano mo nasabing basura? Tingnan mo, ang bigat ng gitara. Paki ko sa gitara, gusto ko yung beats. Tama, oo. Di ba? Kanya-kanya tayong panlasa. Huwag natin ipilit yung paborito natin sa paborito nila. Tama. Ganun lang. Respect. Yan yung pinaka exact na salita. Respeto. Respeto sa bawat isa, par. Yun yung totoong matalino ka par. Pagka nire-respeto mo. No, kasi one day, kagaya ng sabi natin dati par. One day, what if kakapaniwala mo sa kakabash mo sa kandidato ng iba, knowing na may kamag-anak kang naniniwala dito sa kandidato na to, tapos binabanatan mo pa na parang intentional yung pang-offend mo sa kanya, para lang iparamdam na mas kakaiba ko, mas matalino ko. What if one day nangailangan ka at siya lang yung pwede mong lapitan? Wala na nga yun. Parang Oo. pinutol mo yung ugnayan yung dalawa. Oo, di ba dati tinawag kaming bobo nito? Nanghihiram siya ng 1,000 eh. Papahiram ko lang yan ng 200. Tapos sasabihin ko pa, donate ko na lang sa iyo pagka Oo, ka no? namatay ka. Hindi pong ganun. Ganun yung Grabe. ano mo eh, parang revenge na banat. What if ginanon ka? So maging nice tayo para one day yung mga tao nakikita nila, napakabait na tao na to na ngayon ay kailangan niya ng tulong, tutulong ako. At least may bigat ka sa kanila. Oo, may bilang ka. May Yan. bilang ka. So, balik tayo kay Leo Marcos Mangusin. Enjoy na lang sa ano mo ha. Enjoy Sa na lang new sa journey. new journey mo with orange shirt. I think yun lang. Ikaw Oo. pa, may dagdag ka pa? Yun lang, par. Yun nga, sabi mo, number 1 is yung respeto. Yun, isa sa mga natin ngayon, par. Keyword natin is Respeto. Respect. Respect. I think yun lang at maraming salamat and God bless mga tol. Okay, Chai Talk.